today guys, we are here in Nanjing Road, Shanghai, China. Real Travels. Value for money. Food trip. Accommodation na sulit. Real Travels. Because adventures are the best way to learn. Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC and Shutterlight Digital. And my name is Shaira De La Peña, your travel buddy and host for this episode. And today guys, we are here in Nanjing Road, Shanghai, China. So for our first stop guys, kakain muna tayo before we head out to Nanjing Road. Kasi the road on the way there, ang dami naming nakitang mga Chinese na eatery and restaurants. So we're on the lookout for yung mga Chinese na snacks na pwede naman natin kainin before tayo tuluyang mag-tour sa Nanjing Road. So ito guys, we're here at our first stop. Titikman natin tong Shanghai Pan Fried Buns, which is 4 pieces for only 12 RMB. And this is a very Shanghainese type of food stall na makikita mo just along the Nanjing area. So, super cute kasi para talaga siyang authentic. Alam mo yung mga nasa mga gilid ng mga stores na you really know na matagal na sila nandun. And if makikita nyo guys, so yung picture dyan, ayan, ang tagal na nila nag-exist dito. So, must be really authentic and I can't wait to try it. So, let us try the Shanghai pan-fried buns. Oh, it looks so good. Parang siopaw na parang dumpling. Pero hindi ko alam kung ano lasa. Pero, tatry natin. At ito yung sauce na ginamit natin for this one. Oh, let's try. Dip ko muna. Parang siyang xiaolongbao na ano. Ay! Parang, pero medyo firm. So, let us try. Ay, masarap siya. Parang siopaw na dumpling na parang napakasarap. Na may pork sa loob. And guys, so, 10 out of 10. Super sarap. Ni hao!谢谢! Good, good. Ni hao! Ang ganda dito guys. So, this is like the street dito sa Shanghai na ang daming mga stores na nagbebenta ng Shanghainese food. Sobrang authentic Chinese food. Tapos iba't iba. May noodles, may siopaw, may Shanghai pan-fried buns, merong mga dumplings, xiaolongbao, siopaw, siomai, lahat ng Chinese food andito. So, tara explore pa tayo. Pero ako naman dito ng camera. Ganito lang. Oh, yeah. Gusto ko lang makita itong content. Itong kita itong jump mo doon. Guys, so they have some pan-fried buns. That is jumping. Jumping, no? Ano? Diamping? Jumping. Okay. So, ayan, oh, gawa-gawa siya. Para siyang crepe na savory na may mga cream and spices. Tapos pwedeng lagyan ng sausage. Ayan, lalagyan niya ng crackers. Yan guys, so, tapos lalagyan niya ng sausage. O, diba? Napaka-unique ng mga pagkain dito sa China. Tapos ito guys, another one. Parang mga boiled. Parang mga may binoboil sila sa harapan mo. Tapos iba't ibang types of beef and mga meat, mga karne. Ayan. Parang ang sarap kasi parang igagawin nilang stew. Parang ganun yung peg. Mga hot rice clay bowl with some boiled beef. Ayan. Ito naman guys, meron silang mga juice, tsaka mga tea eggs. Ayan. Uy, iba-iba. Ang saya, meron silang mga wonton, mga dessert. So guys, they're super Chinese in their section. Kasi 'di ba, yung mga previous episodes natin, we've been to a lot of western sites ng Shanghai, China. Tapos ito naman yung parang very traditional Chinese area nila. Tapos ang daming pila dito guys, so tingnan nyo. Park Hotel Delhi. Ang masarap yung pagkain dito. Ito na guys, yung Nanjing Road. So sabi nila, this road is one of the main tourist attraction dito sa Shanghai, China for shopping,
for knowing about the culture ng mga Chinese. And daming mga big store dito, parang mga flagship stores. Tapos itong Nanjing Road, it stretches up to how many kilometers? Basta madaming kilometers, sobrang haba daw. So, tingnan natin. Grabe guys, pag akyat natin ng escalator, it reminded me of nung umakyat din kami ng escalator from the subway sa New York. Tapos pag akyat namin Times Square na, parang wow, ganun yung feeling. So parang dito naman, pag akyat natin ng escalator, nakita ko, wow, ganun din yung feeling. Pag akyat mo, makikita mo tong parang very Times Square style of a long road. So this is what you call the Nanjing Road of Shanghai, China. Lahat ng stores andito, lahat ng stores na flagship level yung size, from Nike to Adidas to Starbucks to Onitsuka to Sephora to lahat ng mga pwede din kainan andito. So if you want to really experience Shanghai, I think hindi dapat talaga tumawala sa bucket list nyo yung Nanjing Road. Very IG-worthy spot, very nice to take photos and explore. Na sobrang haba daw nito, merong train na pwede mong sakyan. Ito guys, yung sinasabi ko, ito guys, yung train na pwede mo sakyan sa Nanjing Road kasi sa sobrang haba ng road, you can take a train para chill na lang kayo mag-sightseeing, especially if may kasama kayong mga senior. Grabe guys, super cute to. Dito mo matatagpuan din pala yung mga flagship store ng White Rabbit. So, White Rabbit superstore. Tapos meron sila mga ibang polo aside from Ralph Lauren, tawag Deep Polo or Polo Walk. Ayan. Tapos may mga iba silang shops, Levi's, Onitsuka. Ang dami mong makikita actually, parang magkakandaw-gaga ka. If first time mo makita tong lahat in Nanjing Road. I think dito guys sa Nanjing Road, if you're really a city person like me, super ma-enjoy nyo dito mag-explore. Like, I think buong araw yung kailangan nyo ilaan for this. So yan guys, nakababa na tayo ng train and we're here dito sa dulo ng isang portion lang ng Nanjing Road. So yung train guys, wala siyang para-para. You cannot stop and drop and go down anywhere. So ano siya, point to point. So dito tayo sa dulo, tapos meron pang isang stretch ng Nanjing Road that we will go to. Ito yung mala Shibuya Crossing. Nanjing Crossing siya. And then, this is the biggest Pop Mart store. So, yan guys. Samahan niyo ako tumawid dito sa Nanjing Road. Look at the people. Ang daming tao dito sa China. Pero, ayan, I like na kahit tumatawid, very disciplined yung mga tao. And you won't feel na parang ang dumi-dumi kahit sobrang daming tao. Because everybody here is disciplined. Ayan, lahat sumusunod sa rules. Saka, nakakatuwa kasi hindi naman siya parang sobrang, alam mo yun, sobrang sikip. May space pa rin. Ayan, o. So, this is the other stretch of the Nanjing Road, guys. And ang dami pa rin malalaking store. Like, itong Huawei na to, parang isang buong mall. Ganun kalaki. So, imagine mo, pagpapasok ka sa mall, di ba usually maliliit lang yung mga store. Dito, Nanjing Road is like a very, very big mall. Isa siyang mall, itong city na to. So, napakaganda. And highly influensya ng Western architecture na medyo old school, na medyo classy. Super, super nice. Tingnan nyo guys, I think medyo natatanaw na natin yung Oriental Pearl Tower. So, ayun guys, so ayun, nakikita na natin yung ano niya. Yung tusok, yung dulo. Sabi nila, yun yung parang Eiffel Tower daw ng China, ng Asia. So yan, super excited to really witness ito. Yan, malapit na tayo sa The Bund, which is yung parang Victoria Harbor dito sa Shanghai, China. So tara, lakad pa tayo. Daming tao guys, no? Pero ang linis pa rin. Parang bawat sulok dito walang tapon guys. Ang dami mong ma-experience. Makikita both Chinese products
and Western and global products. So, lahat na andito. Super, super nice. So guys, so ito yung version nila ng Ralph Lauren, Div Polo. Cute, no? Yan, ikat tayo. Whee! Yan guys, so sobrang laki ng White Rabbit, life size. Ito yung kanilang White Rabbit world. Oh, so amazing. Tapos iba't iba pa, meron silang may mga ano sila, random attraction. Ayan o, mga random attractions. May napakalaking temple. Tapos biglang may chocolate museum. Lahat na andito. There you have it, guys. Ayan. Papalapit na tayo sa Oriental Pearl Tower. Ito yung pinaka-icon ng Shanghai, China. And ang daming tao. And, wow, we're here. We're towards it. Palapit na tayo ng palapit dito sa The Bund. It's so beautiful here. So, yun guys. Basically, glimpse lang naman yun ng Nanjing Road kasi hindi talaga siya magkakasya sa episode natin for today because it's one of the number 1 na pinakamahabang commercial street na road in Shanghai, China. So, it's stretching out for 5.5 kilometers. Ganun siya kahaba and it's ranked among the world's busiest connecting the Bund to People's Square. So, parang yun yung central na street dito sa Shanghai, China. And it connects a lot of areas na tourist spots. Kaya sobrang busy and big road yung Nanjing Road. So, kumbaga, if ko-compare mo siya sa Hong Kong, para siyang Victoria Harbor ng Shanghai, China. And sa sobrang laki niya, guys, meron siyang 2 parts. So, may section yung road kasi sobrang laki. We have the Nanjing Road East and the Nanjing Road West. So, yung East daw, it's historically called a park lane kasi puro pedestrian roads. While the Nanjing Road West is basically yung mga flagship stores na. So, dun ka na pwede mag-shopping, kumain, mag-cafe hopping. So, napakahaba nitong road na to, guys. If you're planning to go to Shanghai, China, talagang make sure na mapupuntahan nyo to and malagay nyo to sa inyong itinerary. So, hi guys! So, dito sa rooftop restaurant na to, na-meet natin si Ate Elizabeth. So, ating kababayan po ito. Shoutout po muna kayo sa Pilipinas. Hi sa family ko sa Pinas. Garcia family. Okay, tagasan po kayo, Ate Elizabeth? Tarlac. Tarlac! Okay po. Oh, so, mga ilang years na po kayo nagtatrabaho dito sa Shanghai? 7 years in Captain, total 9 years in Shanghai. So, kumbaga ever since po, restaurant industry na po kayo. Kamusta naman po mag-work dito sa Shanghai? Happy and Ano po ang 3 bagay na gusto nyo dito sa China, Shanghai? freedom and more open about more foreigner kasi ang guest. So, yeah. Tips, syempre. Charot. Ano po yung ano yung pwede nyong message sa ating mga kababayan na gusto magtrabaho dito po sa Shanghai, China? For now, F&B is more open pero hindi ko alam kung saan sila mag-apply. Kasi direct hire ako. Pero sa tingin nyo po, maganda po magtrabaho ang mga Pinoy sa China? Yes, of course. Proud to be. Okay po. Thank you po, Ate Elizabeth. Salamat po. Sheshe! Ni hao! Thank you! And that's it for this episode today, guys. I hope nag-enjoy kayo kahit super saglit lang yung ikot natin sa Nanjing Road and food trip natin. Always remember that adventures are the best way to learn. And again, my name is Shaira de la Peña, your travel buddy and your host for this episode in Real Travels. And I will see you guys next week. Bye!